brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Gikan sa tagdumala o magkawani sa Radio Philippines Network Incorporated, RPN, DXKS, Radio Ronda. Malipayong Pasko o mabungahong bagong tuig kaninyong tanan. Takna sa Radio Ronda og tibuok kapubudan alas 6:15 sa gabi. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Kining mosunod nga programa binayran ang bisan unsang pamahayag sa magsisibya iyang kagalingon o walay labot kining maong istasyon. Rosada. 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 Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug ninupigan. Krosada ng panan sa katawhan. Muyagyag sa kamatuoran. Krosada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muhatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas ug panginabuyan. Krosada. Krosada. Mahagala, kumusta og mayong gabi? Welcome sa ringhugna sa itong pagpanaguban sa tulumunong Krosada Reloaded. Pagtimbaya sa gugma og kalinaw. Mayon man ang pagpasalamat sa kahitasan mga kagalaan sa laing adlaw, maanindot nga adlaw nga gihatag kanato nga subling nagkauban. Sa pangalan sa itong station manager June Clerigo, sparring partner sa Pikas Lawak, Ma'am Jing Avila, transmitter side may kagalaan, Tokayo Bung Abad. Kinihapon nyo higala sa kahanginan, King Dilarusa, makiguban kaninyo hangtod kita, alas 7:45 ang takna sa kagabion. Ning adlaw Biyernes na makigsunan. Pizza size Disyembre 2024. 19 días na lang yun may kaglaan kapaskuhan na. Pagkapaspas sa panahon mga kigalaan, alang sa mga headlines o pipila ka isbutanan karong gabiuna. Manifesto sa mga kongresista ngadto kang President Marcos way unod, VP Sara wala respetuha pagyagyag ni Congressman Rodante Marcolita. Samtang emergency meeting sa Malacañang dili tinuod, impeachment case batok VP Sara wala gihisgutan. Sa Pikas Bahin, Senate President Chis Escudero walay katungod nga did-an ang mga senador nga mokomento kalabo sa impeachment case nga isyo pagtino ni Attorney Freddy Topacio. Sa katapusan,
Ikatulong impeachment case iduso sa pipila ka kongresista samtang dumadapig subling gipasalamatan ni VP Sara Duterte. Dok-dokon gid pag-ayo. Sa kauluhan may kagalaan sus pastilan doon na po'y weather disturbance moigo dito sa itong magigsunan sa northing bahin sa Luzon. With the hope may kagalaan nga dili kini mamahimong dugang perwisyo sa mga kaigsuunan nato. O di ba ka mamahimong mulikay na lang kung mahimo. Ang tulumanong krusada reloaded ni kaglaan. Hatod ka nato sa musunod. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo pabalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Senador Bongo Bongo, Bongo Bongo, Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ano ka natulungan ng Malasakit Center? Yung tatay ko po ay si Danilo Enterio. Na-diagnose po siya ng liver schistosomiasis. Blessing in disguise na nagkita kami ni Senator. Thank you po sa Malasakit Center. Sabi ko, ito po yung tatay ko. Buhay na buhay po dahil sa inyo. Senator Bong, thank you so much po sa lahat ng mga tulong ninyo. I love you so much po. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Dura kita'y 21 minutos ang milabay sa alas 6 ang takna sa sayong kagabiyon. Ang tulumanong krusada reloaded hatod usab kanato may kagalaan ni kanhi Provincial Board Member og City Councilor Sim Castrense. Nangyong man ni Provincial Board Member Jeff Larong. Hatod usab kanato may kagalaan ni City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Partner UIPCO. Hatod usab kanato may kagalaan sa MIG Tracking o MIG Lending. Kusina di Amor o Lison Carinderia. Lagi panag-iyahan may kagalaan. Ni Kakap Lolong Lison nanabay mutang sa Dalang Gonzales o Dalang Narciso ning ato ang dakbayan. Good evening, Sir King is watching. Randy Artiaga Santisas. Good evening, Sir King. Salamat sa pagbasa doon. Way sapayan gikan kang Ma'am Nerissa Hista. Gikan kang Emilita Dumagtoy. Good evening, Sir King. Og sa imong mga kaubanan didon sa istasyon DXQS. God bless all. Medyo saba ni may kigilaan na ito ang magkalit og sunod ang nagkilanlain ng mga messages. Gumikan kay timing ron mga kaigsuunan. Reunion sa atong high school batch dito sa Jensen. Sunod unta ang elementarya may kigilaan.
Kung doon naman tayo obligasyon, di ta ka buaw mga kagalaan, kung dili magserbisyo ninyo dinhi sa kahanginan. Ato sang tuyokon kadali may kagalaan, kay murag layo gyud. Doon na kita 25 minutos na milabay sa alas 6 ang takna sa kagabion. Gikan kang Idsel Parangan. Atika ninyo mga Duterte gang. Mabaho pa kayo sa blank. Good evening, Sir King. Gikan kan Judith Tampan. Palihod kong padako-dako tingali murag lisod yun na to. Lisod yun. Basa gagmay na yun. Good evening, Sir King. Naman akong nakuan. Nabasahan unya Judith Tampan Montinola. Salamat, Ma'am Jing. Iyan lang yung gisaka sa taas may kagalaan. Lahi na po nato nga monitor. Okay. Listening from Barangay Luna. Gikan ka Ma'am Judith Tampan Montinola. Padak-an tingali gamay ang litra. Reporting gagmaya. Anyway, may kagalaan. Unaho na to paghatag o pagtagad mga kaigsuunan. Kini mahimong pronouncement ni Senate President Francis Chis Escudero mga kagalaan. Nga kung si VP Sara matud pa ma-impeach, ang presidente matud pa mag-dominate og Vice President of VP. Nganong ako ning giuna mga kaigsuunan, gumikan kay nag-una-una sad ni siya og pagpadayag ngadto sa publiko kalabos sa pagpasidaan mga kagalaan niining nagkalain-lain nga mga senador nga dili mo mahimong mupagawas og reaksyon, komento, pronouncement mga kagalaan kanabot niining nasgutan nga impeachment case nga giduso batok sa Vice Presidente. Hinuundo naman siya punto mga kagalaan. Pero doon na tayo nakita nga posible usab nga angayang tanawon. Gani pasiuna may kagalaan nga nagpadayag na ang dili mga senador. Nahunungo na matud pa ang kaguliyang og ceasefire ang gikinahanglan. Wala nagpapugong, nagpagawas og iyang pronouncement mga kaigsuunan. Subli si Senator Jingo Estrada. Maingon man si Senator JV Ejercito. Una sa tanan mga kagalaan, usa kini ka politikanhon nga mga kalihukan. Na mahimong katungod sa matag senador nga mapagawas sa ilahang mga komento. Kini gumikan kay wala man sila maghisgot sa merito sa kaso.
gumikan kay usa kini ka politikanhong kalihukan, normal lang nga dula sila politikanhon nga kuminto usab mga kagalaan. Kay ikaduha, parihara sila in the same position mga kagalaan o naa sa parehas nga level isip senador kung politika ang atong hisgutan. Doon na magoy masantop sa itong hunahuna kuman nga nahimo kining waiter may kagalaan nga gikuhaan og ilimnon ni adtong higayon nga nahimong nag-viral may kagalaan gikan sa iyang kamot nga giinom usab sa First Lady mga kagalaan. Isa man siya atik nga aksyon, gumikan kay kung atong hisgutan mga kagalaan ang pagkomento sa mga senador mga kagalaan, wala pa man kini sila nakahurar, wala pa sila may kagalaan nakataas sa ilahang kamot o mamahimong opisyal may kagalaan nga hurado kung hisgutan ang impeachment case nga gipasaka diya mismo sa Senado. But na ako ipasabot may kagalaan nga dili pa sila lehitimo nga mamahimong maghisgot mga kaigsuunan o mamahimong huwis sa laktod ng pagkasulti o hisgutan ang proceedings mga kagalaan sa Senado. Kung hisgutan ang impeachment case may kagalaan ni VP Sara Duterte. Usahon tanan ni mga kagalaan kaya naghisgot na magkita og impeachment case mga kaigsuunan. Porting daghana ang sunod-sunod nga mga paghitabo. Nagkalain-lain nga reaksyon sa mga kongresista ang ato nadungog mga kagalaan. Listening from Barangay Talisay gikan kay Princess Ann Ilimanco. Kung asa mga kagalaan ato na nasayran nga dunay usa lamang ka impeachment case ang mamahimong iduso ug ang mamahimong laing mga impeachment cases dili na kini panumbalingon mga kagalaan. Dumikan kay duna na po'y ikatulo mga kaigsuunan nga impeachment case nga iduso sunod simana. Kini matod pa managlahi na usab nga mga kongresista. Managlahi na matod pa nga mamahimong muduso mga kaigsuunan ug wa pa nagibulgar kung si kinsa mga kagalaan. Pero dibuto na ang balita mga kaigsuunan. Subay sa nahimong pamahayag mga kagalaan ni Chis Escudero, una nato ipadungog ang ikatulong impeachment case. Di ginilungan. Grabe na nga propaganda may kagalaan. Wa na gid tingali tay mamahimong ikaginhawa kung balita og issue sa impeachment ang hisgutan. Kay pasunod na ta sa siyam o walo na lang kaadlaw may kagalaan dunanay Christmas break ang atoang mga opisyal, partikular sa Kongreso. Unya sa 60 días may kagalaan ila kining dunggon, ila kining hatagan og pagtagad og pag-abot ni anang mga panahona, sugod naman ang kampanya hantod sa eleksyon. Takupan na nila ang tanan nga mamahimong gibuhaton kung dili makapunting tanan ngadto kang VP Sara Duterte. Ayo hagid ninyo.
subay sa pamahayag ni Senate President Chis Escudero may kagalaan nga mamahimong mo nominar o Vice Presidente ang Presidente Marcos say gayon ma-impeach matod pa si VP Sara. Kinisubay sa Section 9, Article 7 may kagalaan sa 1987 Constitution kung asa madeklara o say gayon madeklara ang buhatan sa OVP ang Chief Executive may kagalaan mamahimong nominate kung si kinsa ang muhulit gikan sa House of Representatives. Ato naman ang nasudong may kagalaan sa panahon ni PGMA. Kung asa gi-explicar may kagalaan nga ang magbabalaod gikan sa Senado o sa Kongreso mamahimong kwalipikado kung siya natural born Filipino citizen. Di na tiyan nila isgutan kay na congressman naman. So talagsa lang nga dili siya mamahimong kwalipikado may kagalaan. Apan ato lamang kining gisaysay para sa inyong kasayuran o dugang may kagalaan o reminders baka dugang kamao o isip pag-remind sa laktob niya pagkasulting. Nasayran nga ang Vice Presidente mamahimong 40 anyos kini may kagalaan og normal nga sa senador wala na'y 40 years old below. Buti pasabot, kwalipikado na tanan ang senador. Og ubang kongresista, doon na pa'y ubos sa 40 may kagalaan. Og dili kini mamahimong manominar may kagalaan o manominate o mamahimong kwalipikado. Kahinumduman nga nag-atubang na mga kagalaan o duha ka impeachment cases mga kaigsunan ang atong Vice Presidente. Unya mibutho mga kagalaan ang lain na usab na impormasyon na gikumpirma mismo sa Sergeant at Arms sa Kongreso may kagalaan na doon na po'y lain nga matang sa impeachment mga kaigsunan. Atong paminawon ang nahimong report nga atong nakuha may kagalaan sa usa ka telebisyon. May mga congressman na kumausap sa akin na meron daw silang pinag-iisipang i-file or i-endorse. Kaya on hold kami dito, naghihintay kami. Maybe today or Monday. Velasco refused to give further details, but said he was informed that the fresh complaint may be filed not later than next week. Cannot reveal kasi mayroon kaming agreement na it will remain confidential until they actually endorse or file the complaint. His office... Pauto ang hamubo may kagalaan na pagkumpirma sa Secretary General sa Senate Reginald Velasco mga kagalaan. Ato lang itong gipaklaro kaninyo gumikan sa punto mga kaigsunan na dunay matawag nato nga lain na pod nga impeachment. Giliman ka na may kagalaan kung kanus patapos na ang bulan sa Disyembre o dunay nagkalain-lain nga mga adlaw para sa holiday o nga pagka-Enero magsugod na ang kampanya sa mga senadores, nagpusot-pusot na hinuon ang impeachment case mga kagalaan. Kung asa, usa sa nahimong reaksyon mga kagalaan katong pari nga
mitawag mga kigsunan og miangkon may kagalaan kaya apil mo nagtawag singgit-singgit panahon ato ni Tatay Digong nga nahimo resource person o niya miangkon nga siya adik. Ang iyang punto ni kagalaan sa reaksyon nga doon na matudpay separation of church and state. Dali kayo silang muangkon may kagalaan nga separation sa estado o sa simbahan mga kagalaan. Kung pabor ngadto kanila, ang nahimo niyang pronouncement gipagawas human nga nagdeklara ang INC o ang Iglesia ni Cristo nga paygayon sila sa gitawag nga rally nationwide. Karon nag-viral ang mga evangelist usab ang nagpadayag nga musuporta og makig-usa sa Iglesia ni Cristo. Nagpagawas may kagalaan ang mga pipila ka kongresista nga uyon sila sa gihimo sa Iglesia ni Cristo. O di uyon dai sila ha. O nanghadlok may kagalaan nga mapaksian ang ilahang buto sa umaabot nga piniliay kung sila may kagalaan dili i-endorsar sa INC. Ang gikahisgutan sa miangkong paring adik mga kagalaan, separation matod pa. Separation of state and church. Sa unang bahin may kagalaan, kung naghisgot siya nga separar ang duha, nanong ni-appeal man siya pagduso may kagalaan sa impeachment case. Balikwaot nga imuhang pamalandungon may kagalaan nga dili matud pa mag-apil-apil ang estado kung dunay kalihukan ang simbahan o di ba ka ang simbahan ngadto sa estado may kagalaan kung politikanong aktibidades ang hisgutan. Ni-react siya nga dili mamahimo mag-apil-apil ang INC kunya siya di lang tiaw nga pag-apil-apil kung dili ni-apil pag-endorso may kagalaan sa naisgutan nga impeachment case batok ni VP Inday Sara. Muna gitawag na ito nga double standard may kagalaan. Maunay lisod nga imong pabalandungon mga kaigsuunan. Kung pabor sa ila, gamito nila ang balaudnon. Pero kung dili pabor sa ila ha, dili sa nila gamiton. Pastilan, asa naman nagibutang atong kalibutan. Bungkag kalibutan kung mauhon may kagalaan. May gabi sa tanan adto ta og idsa sumalit tayo at sumalita sa people's power o people power. Unya nganong wa man sila maningog mga kagalaan sa dihang giayo-ayo ang KOGC o Kingdom of Jesus Christ may kagalaan katong kang Pastor Apollo Kibuloy. Dili sila mapakita gumikan kay dili sila uyon o dili mahulog nga ana sa ilang kabahinan kampi ba nila o di ba ka magigsuunan mahulog nga supak sa ilahang naratibo. Galiliman ka ni anak may kagalan, ginaliman ka ni anang maong mga pronouncement mga kaigsuunan. Daghan kaayo og nag-alirong kalabot ni ining impeachment cases nga atong gihisgutan mga kagalaan.
kung asa usa ni ini nga nahimong gitagaan na to pagtagad kagabi katong gitawag mga kagalaan nga emergency meeting sa Malacañang. Daghan kaayo og mga impormasyon nga nanggawas nga kini buot puglan sa presidente, pero may kagalaan gusto nilang ipabakwi. Nagpadala sila og letter of support na kagalaan sa presidente kung asa 200 ka mga kongresista ang nagpakita. Dili may kagalaan nang lusot ang porting daghanang pangutana. Kaysa dihang gi-interview mga kagalaan ug nagpadayag ang pipila ka mga kongresista, partikular kining si Congressman Chua, si Congressman Joel Chua sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Matod pa niya may kagalaan ang ilang pagtunga dito, igo lang sila makapadala usab sa mensahe nga malipayong Pasko. Pagka-uwi na lang gid ninyo. Pagkadaghan sa posibleng ipadala may kagalaan o mensahe nga itong hisgutan nga ipaabot ngadto sa Pangulo sa nasod. Unya 200 gid mo kabuok amo adto dito para magpadayag og malipayong Pasko. Unsa man nangaruling mo? King De La Rosa on board. Kay dunay impormasyon nga atong nakutlo may kagalaan nga dunay nagtanom unya dunay niani dayon sa ilahang pag-adto. Sa ilang pagbutlo may kagalaan didto sa hawanan sa Malacañang mga kagalaan na uso naman ning mutanom dayon unya makuha mga kagalaan ang ilang benepisyo o maani dayon may kagalaan ang ilahang ginalian nga pagtanong. Kakuyaw ba pod? Ang impeachment complaint matud pa, batok kang Vice President Sara Duterte ni kagalaan, ang wala kini mahisgutan. Atol sa pagbisita, may kagalaan sa 200 ka mga kongresista dito mismo sa Malacañang, subay sa pamahayag ni Congressman Chua. Wala matod pa nila mahisgutan mga kagalaan. Grabe ang ihang pagdumili nga wala gid namon ang mahisgutan ang impeachment. Nangadto lang mi didto kauban ang mga kongresista o mga party leaders aron ihatag matod pa nila sa presidente ang resolusyon nga gipasa sa Kamara may kagalaan nga nagpanayag sa ilang hugot nga suporta sa presidente. Sa unang bahin, nganong magpadala man ang Kamara mga kagalaan og usa ka resolusyon nga gasuporta sa presidente. Doon na ba'y destabilisasyon? Doon na ba'y problema ang presidente may kagalaan? Kung mauhon mga kagalaan, sakto ang pulong ni VP Sara mga sukintig paminaw na nagkaguliyang na ultimo sunod mga kaigsuunan sa Kongreso. Kay 316 man sila, more or less may kagalaan. Nga 200 ang niadto, buti pasabot gatos kapin ang wa mo apil may kagalaan
sa maong fellowship meeting o dinner matud pa mga kaigsuunan. So ang punto mga kagalaan ni VP Sara nga ultimo ang mga kongresista wa naga kasinabot. So mauna nga upakita sila sa ilang suporta. Kung mupakita silang suporta may kagalaan, unta ang una nilang ipagawas kung doon na manggali mga matawag natong interview na ilang hinusgan nga gisuportahan nila nga ang presidente mga kaigsunan dili pabor sa impeachment. Kaya nagpadayag naman ang presidente PBBM mga kagalaan nga dili siya uyon sa impeachment gubikan kay magwatak-watak lamang kini og dili matagaan og pagtagad ang panginahanglanon sa mga Pilipino. Para takupan may kagalaan ang ilang mga dili maong binuhatan paggasto sa kwarta sa publiko, pinaagi ni ini nga isyu. Gitawag pagani kini mga kagalaan og usa ka bagyo, gamay kaayong butang himuong bagyo nga susama nga anaa sa usa ka tasa. Kung maghisgot silang suporta, unta ang ilang buhaton, ang una nilang litukon, mao ang pag-ingon nga gisuportahan na mo ang pronouncement sa presidente nga dili may kagalaan, dili ipahigayon o ipadayon ang impeachment. Kung dili manggaling mga kaigsuunan, at least doon na sila yung mga pronouncement na usa lang among dawaton. Kay dili man pwede ang ikaduwa o ikatulo may kagalaan nga pag-file sa impeachment, gubikan kay subay sa ato ang balaod, usa lang ka impeachment ang ilahang dunggon mga kagalaan. Susaba ni anak ng mga pronouncement na higlaan o mga kaigsunan, apat ilaha is lahi ang ilahang presentasyon, lahi ang ilahang pagpadayag kay gisuportahan matod pa nila ang presidente, pero dunay laing impeachment nga iduso sa ilang mga kaubanan na kaigsunan sunod simana kay wa man madayon karong adlaw ba lagi atang-atangan may kagilaan sa Secretary General kung General mga kaigsuunan sa Kongreso. Thumbs up gikan kang Buds Gara, gikan kang Mark Christian, pag-greetings po Mr. Anchorman, happy 179th founding anniversary sa Alpha Sigma Phi. Doon na pa'y sumpay may kagilaan. Abi na og birthday kay 179 kuratan masadta. Naputol din sa ato ang message nga basahonon may kagalaan gikan kang Mark Christian. So tanang miyembro sa Alpha Sigma Phi, gikan kang Brad Mark, maayong pagsaulog ninyong tanan. Matud pa ni Congressman Chua mga kagalaan, pagkahuman matud pa nga naghisgot mga kagalaan ang Pangulo uban sa pagpasalamat, dugay kay nilang istorya, pero di gid sila kalitok may kagalaan og unsa na hisgutan. Gumikan kay butiyag matud pa ni PBBM nga tarungon ra nila ang ilahang trabaho. Gitarong ba nila? Di sila magkadimao og tubag may kagalaan. Isog ay ni sila basta na sa quadcom. Pero og pangutan-o na gani nga sila lang usa mga kaigsuunan,
wa nay kasandigan, walay kapalabanan, wala otro pud mga kigilaan nga di pud ay katingog og tarong. Alas 6 gusto sila nangabot subay sa impormasyon. Naabot sila og alas 8 sa gabi may kaglaan. Maurat to ilang pulong gipangutana, gisukit-sukit man kagison na wala igor mi nangaon pag humagkaon. Kanya-kanya bit-bit o sige bit-bit palakaw dayon o kanya-kanyang lakaw na may kagalaan. Matud pa ni Deputy Majority Leader nga si Paulo Ortega da PIF may kagalaan. Sa La Union, wala matud pa nahitabong labing. Sa may labing ipaabot may kagalaan. Against matud pa kay Vice President Duterte. Usa pa ba ilabi ninyo? Nagikan sa sinugdanan may kagalaan, kung atong hisgutan ang kung hisgutan na to ang paggubot-gubot sa atong nasod, wa may laing nagbuhat mga kagalaan ang Kongreso raman. Mangayo mong support kay nagkaguliyang og di na gustong ipadayon sa presidente nga kamo ra may naghatag og kagubot sa ato ang nasod. Gikan pa sa sinugdanan ang hawanan man sa Kongreso. Makalilibog ni kigalan pero ila na ning kwan nakascript na gid ni. Magrally ta sa EDSA matud pa ni Grac Mateo. Aw kung pwedeng dili sa ta magprograma may igalaan mo adto ta para ipakita ginato ang tiunay nga suporta di lang sa radyo o dili lang sa istorya may kagalaan kundi apil gyud sa buhat. Nga naman di naman ni mao ang nahitabo nato mga kagalaan. By the way, dunay ugma sa buntag alas 6 o alas 5 may kagalaan dunay ipahigayon nga motorcade o panagpundok dito mismo sa Davao o rally may kagalaan o sa Sugbo alas 7 sa buntag dito sa Hopes Dome sa Lapu-Lapu City. Doon na po sila ipahigayon motorkada mga kagalaan. Mauli siya'y pait nga kamatuuran nga ato ang natagamtaman mga kaigsuunan. Sa pagkakaroon nga wa na tay lain pang gitanaw o gisudong kundili ang pagdaog-daog ang pagbiay-biay may kaglaan sa Vice Presidente para matakupan ang tanan nila nga mga kasaypanan sa ato ang nasod may kagalaan. Matakupan ang korupsyon nga garapal na may kagalaan. Matud pa ni Anthony Taberna ang droga may kigalaan nga nibalik na og ang krimen por dinang daghana. Missing dirid, missing didto ang ato ang nasugatan mga kigalaan. Ang mga krimen nga way kabutangan. Unsa pa may ato ang mamahimong sudungon may kigalaan sa atong nasod. Panaliton nga way pag-us-us nagkamahal hinuon, kurente nga nagpulay og taas ang banayronon. Unya moingon may mga kaigsuunan nga padayon nila ang pagsuporta sa presidente. Unsa man nga matang sa suporta ang ilang buot ipasabot mga kagilaan nga nag-ingon naman ang presidente nga dili gusto kagubot. Di man pud matakupan ang ilahang mga binuhatan kung dili sila maghimog isyo. Mao pud na ang ilahang gihimo mga kaigsuunan. King De La Rosa on board. Niya ang tiunay paghagpat mga kagalaan ni Congressman Rodante Marcolita. Atong ipadungog din na kaninyo mga kagalaan ang iyahang gihimo nga
pronouncement atul sa ganang mamamayan. Di Sir King, iban ang maisog Surigao sa EDSA. God bless you, Sir King. Mag-uban ta, daghan-daghan na magitingali ta mga kigalaan. Gikan kag Luglog Dilatore. Dula kita yung 1 minuto na kusangko ang alas 7 sa kagabion. Ang tulumanong krusada reloaded hatod nato sa musunod. Senador Bongo Bongo, Bongo Bongo, Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ano ka natulungan ng Malasakit Center? Yung tatay ko po ay si Danilo Ontario. Na-diagnose po siya ng liver schistosomiasis. Blessing in disguise na magkita kami ng Senator. Thank you po sa Malasakit Center, sabi ko. Ito po yung tatay ko. Buhay na buhay po dahil sa inyo. Senator Bong, thank you so much po sa lahat ng may tulong ninyo. I love you so much po. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ang tulumanong krusada reloaded ni kaglaan. Hatod usab ka nato sa ES Live Center. Pinaagi ni Chief Edel Roderos. Maigon man ni City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Yuipko. Hatod usab ka nato ni kaglaan ni Provincial Board Member Jeff Larong o kanhi Provincial Board Member o City Councilor Sim Castrinse. Hatod usab ka nato ni kagalaan sa MIG tracking o MIG lending. Hatod usab ka nato mga kaigsunan sa Kusina di Amor o Leison Carinderia. Yan ang hibutang sa Dalang Narciso o Dalang Gonzales ni ato ang dakbayan. Matud pa ni Nakemi Quezada, ang presidente ang dapat palayasin at ibalik sa Hawaii. God bless you, Senator Bongo at Bato at Senador Marcolita at iba pang matitino. Gikan kang Nakimi Quezada. Hinapon mo yun ang apelyido o pangalan may kagilan. Ni aming igsunan atong paminawon ang pagbatbat ni Congressman Rodante Marcolita kalabot ni ining nahitabo may kagalan o reaksyon ni ining naisgutan nga gibuhat sa iyang mga kauban ng kongresista mga kagalaan. Kaud-taod taming paminawon mga kaigsunan kay basig mo pilit na pod. Kaya doon naman ito nag-text kagahapon niya ato nakitaan. Kanang ato ang GCash na numero, di guna na ito mabasa. Kaya tuara na sa balay mga kagalaan. Dahil salamat sa naminaw, gikan sa FB, sa YouTube, mayroon man sa inyong nagkadaiyang radio set. Dahil salamat sa inyong pagsunod mga kaigsunan. Ang atong GCash number nga di na to mabasa ang inyong mga mensahe. Kung gusto kamong makapadayon o makatabang sa padayon natong paghimo sa mga content, mao kini ang numero sa atong GCash. 0912 mga kaigalaan
0989-39493. Kantong mga mga kaigsuunan, nagtanaw sa FB o sa YouTube na sa ibabaw. Makita ninyo ang atong numero, may kigalan. Ato lang ng gibasa, 0912-8939-493 para sa itong kaigsuunan nga mga kigalaan sa radyo na minaw. Ni ato paminawon si Congressman Rodante Marcolita pagkanindot sa iyang paghanay mga kigalaan. Reaksyon kini niya kalabot sa resolusyon nga giduso sa iyang kaubanan dito sa Malacañang, dito mga kaigsuunan sa presidente. Paano mo ngayon pagtatalunan yun? Inuna mo yung impeachment na walang kakwenta-kwenta. Yun ang sabi ng Pangulo. Maliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Ibig sabihin, talagang walang kakwenta-kwenta. Ginagawa mo lang may kwenta. So, maging sa Senado ko, ganyan din po mangyayari kasi sila ang tatay yung senator judges, di po ba? Tama. At hindi naman natin malalaman kung kailan matatapos sila sapagkat depende sa mga ebidensya na kanilang i-analisa, tatanggapin o pagdidibatihan. Ibig sabihin, yung panahon na iukol mo sa maraming problema at ika-re-resolve ng maraming problema ang kinaharap ng ating bansa, mabibimbin at bibigyan mo ng puwang. Iuuna mo pa ito. Ang gusto ko sana sabihin, kung halimbawa, gumawa silang manifesto nang galing sila sa Malacañang, sinabi ba na, meron ba silang sinabi tungkol doon sa opinion ng Pangulo? Ito na ko, tamang-tama, nabanggit ko po yan. Ito po yung isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at panindigan para sa pagtatanggol sa bayan. Pero nabasa nyo na siguro yung kabuuan yan. Yung kabuuan ko, hinahanap ko po yung punto ninyo at ayun din, actually, kami Nelson, yun din ang hinahanap namin kung meron ba silang pinahayag tungkol sa naging statement o opinion ng Pangulo. Sagutin ko po sa inyo kung wala pong ganon. So, ibig sabihin, gumawa silang ng manifesto pagkatapos na ang Pangulo ay magpahayag ng kanyang opinion hinggil sa mga pangyayari na may kinalaman sa impeachment. Opo. So yung manifesto wala man lang binanggit tungkol sa naging opinion ng Pangulo na ang lahat ng bagay na naukol sa impeachment ay hindi makabubuti kahit sa isang buhay ng isang Pilipino. For what? For nothing. Hindi man lang binanggit sa isang sa haba ng manifesto. Wala akong nabasang ganun ko. Ito, may mga binabili ito. Alinsunod sa konstitusyon, ipinapahayag namin ng mga sumusunod na prinsipyo at pangako. Una, ipagtatanggol ang Pangulo bilang simbolo ng soberenya ng bansa. Pangalawa, pagtataguyod sa paghahari ng batas at demokratikong pamamahala. Teka, yung muna, ipagtatanggol natin ang Pangulo bilang simbolo o soberenya ng bansa. O paano yung pangalawang Pangulo? Hindi may pagtatanggol? Oo nga, no? Mauna yan, unang reaksyon may kagalaan. Mayong gabi, Sir King, di kan kang manggiluloy. Ang pangalawang Pangulo ay isang posisyon na nakalatag sa ating saligang batas. Ibig ko sabihin, ang igagalang mo lang at susundin ay yung Panguluhan, yung Pangulo. Yung pangalawang Pangulo na isinulat ang posisyon sa saligang batas. Ayun na hindi mo igagalang? Hindi mo ipagtatanggol? Ito ko, may paliwanag Nelson, di ba? Saan mo na tatanungin mo muna? Tinatanong mo. Yung ba hindi mo igagalang at hindi mo ipagtatanggol? Baka sa paliwanag ko masagot. Ito ba, babasahin ko lang ko, baka masagot Ang sabi, doon sa yung titulo na yun, ito nakapaloob. Ikinakalob ng konstitusyon ang kapangyarihang ekutibo sa Pangulo at ginagawa siyang sagisag ng kagustuhan ng taong bayan at ng pagkakaisa ng bansa. Anumang banta laban sa Pangulo ay banta laban sa Republika. Mananatili kaming mapagbantay at matatag sa pagtitiyak ng kanyang kaligtasan at ng katatagan ng kanyang administrasyon. Hindi naman pinagbabantaan ng Pangulo dyan Opo. Ang pinagbabantaan, ang pinipilit nilang giyagasin, ano ba? Ginigiyagis. Opo. Ang gusto nilang durugin ay yung opisina ng pangalawang Pangulo. Bakit nilalayo nila ang usapan?
Wala namang problema sa Panguluhan eh. Wala namang problema sa opisina ng Pangulo. Wala namang impeachment sa Pangulo. Tama? Tama po. Ang impeachment, ang binibira, kumbaga sa bagyo dyan, sa kalamidad, lahat ng bagyo ay nakatutok sa opisina ng pangalawang Pangulo. Ano ang sinabi nila tungkol doon? Sapagkat ang pangalawang Pangulo ay isang posisyon na nakasulat din sa saligang batas. Kung ang saligang batas ay ginagalang ninyo, bakit hindi nyo isali ang pangalawang Pangulo? Mukhang wala dito sa manifesto ko. Anong klaseng manifesto yan? Ha? Sabi nga ng mga Amerikano, balone. Balone. Walang laman, hindi ba? Ay, tingnan mo, baka naman sa iba. Ito tingnan natin ko, ano ha? Pangalawa daw po, pagtataguyod sa paghahari ng batas at demokratikong pamamahala. Paghahari ng batas at demokratikong pamamahala, bakit mo inuusig ang opisina ng pangalawang Pangulo sa magitan ng confidential fund sapagkat hinahanap mo yung mga resibo na nakapangalan sa mga aliases? Sapagkat hindi mo, ayaw mong tanggapin na isang resibo na nakapangalan kay Mary Grace Piatos. Ano pa yung isa? Kokoy Bilyamin. O yung isa kay Kokoy Bilyamin. Opo. Mga aliases, mga nom de guerre. Si Jose Maria Sison, ano ba yung pangalan, ano ba yung nom de guerre ni Jose Maria Sison dyan? May alias din ba yan? Wala akong... Amado Guerrero. Okay. Opo. Bakit hindi ngayon manduhan o kaya orderin ng leadership ng House of Representatives ang Philippine Statistics Authority? Kung merong birth certificate si Amado Guerrero, kung meron siyang death certificate, kung nag-asawa si Amado Guerrero, sapagkat si Amado Guerrero ay si Jose Maria Sison. Okay. Ay, yung mga NPA, mga aliases ang ginagamit. Totoo naman po yan. So, sapagkat confidential fund, gagamitin para sa pagtatanggol sa ating bansa, mga aliases ang ginagamit para sa ganoon maitago, maproteksyonan ang identity ng mga assets ng gobyerno. Bakit pipilitin mong ibulgar yung pangalan ni Mary Grace Piatos? Ano yung nom de guerre ni Congressman Stephen Paduano? Yung luwalhati ata po kahit... si Stephen Paduano, itong kongresista nagdilaan si Boy Contempt. Karapali Luwalhati. Yung Karapali Luwalhati. Bakit hindi natin manduhan ng Philippine Statistics Authority? Itanong po natin kung may birth certificate si Karapali Luwalhati. Kung siya'y nag-asawa. Kung siya'y namatay. Meron kayang maipoproduce na ganitong dokumento ang Philippine Statistics Authority? Baka wala. Wala. Aliases eh. Ano ang alias ni Marcelo Del Pilar? Marcelo H. Del Pilar. Nelson. Marcelo H. Del Pilar? Plaridel. Bulacan. Di ba? Sabihin mo sa PSA, mag-produce nga po kayo ng birth certificate ni Plaridel at kung saan napanganak yan at kung yan ay nag-asawa. Kung yan po ay may utang, kung yan po ay mayroong passport, at kung yan po ay may record sa bangko, at kung yan po ay lahat. Ano ang nom de guerre ni Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Magdalo. Yan. PSA, kumuha nga ng birth certificate ni Magdalo. Kung meron siyang passport, kung meron siyang ano yung team? Tax identification number. Baka panahon nila, sedula pa. Baka pinunit na tingnan mo nga mo kung meron SSS number si Magdalo. Kung meron siyang GSIS, baka may passport. Tingnan mo itong pagkatas pipilitin, Yoyoy Bilyamin. Kokoy Bilyamin. Yoyoy Bilyamin po, basketball player. Alam na po nila na yan ay mga aliases na ginagamit po sa pangalan po ng intelligence at confidential fund sapagkat ito po'y proteksyon para po sa ating bansa at sa lahat ng kanyang mga pinuno, mga opisyales at mga mamamayan na kailangan proteksyonan. Bakit pipilitin po ninyo ngayon na ihayag yung mga assets
na tumutulong po sa ating bansa. Yan ba may katwiran yan? Saan papunta yan? O saka ngayon, uusigin ngayon ang opisina ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo, sapagkat meron nga problema doon sa mga voucher. Ang totoo niyan hindi ka na kailangan humingi ng resibo Layman ka maiganaan. Klaro nga dili gid pwede ganing pangayuan pagresibo. Gisulod lang gyud sa Vice Presidente ang tarong may kigalaan kay gusto niya nga masubay ug dili maghimo-himo mga kaigsuunan nga klarong di ka mo resibo, di isog ang kwarta rin mo dito sa bulsa. Kumauhon. Always listening from Del Pilar, Caggianao, Dinagat Islands, si Mang Giluloy. Sana bata pa si PRRD para siya na lang manatiling presidente ng Pinas para mawala ng lahat ng mga demonyong adik at sana mga taong adik tuwing bumabatak sila tuluyan na sana manigas para mawala na sila sa mundong ito. Sukuan na ni Ma'am Nakini Kisada Migila. Ito nag-viral, nagbitay-bitay na ikigalaan. Nagibutan dito nga suyo pa mo. Na nagbitay-bitay dito sa kable, sa kurente. Tapos pastilan, ambot na lang, sao na lang ni mga ikigalaan. Ang tuluman ng krusada reloaded ni ikigalaan, natod ka na to ni Senator Bongo. Hatod usab ka na to ni ikigalaan ni City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Yuipko. Hatod usab ka na to mga kaigsuunan ni Provincial Board Member Jeff Larong o Sim Castrinse. May man sa MIG Tracking, MIG Lending o Leison Carinderia o Kusina di Amor nga namahimutang sa dalang Narciso o Gonzales ng atong dakbayan. Sa totoo lang. Nako. Anyway, ito yung deklarasyon ng suporta pala, ang titulo, para kay Pangulong Bongbong Marcos pala. Hindi para, kasi sa titulo pala, ay talagang specific po, para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bakit? May problema ba kay Pangulong Bongbong Marcos? Baka may nakikita silang... ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ng Pangulo sa pamagitan ng paghahayag ng isang opinyon. Opo. Ngayon, ang gusto kong malaman, kung yung manifesto na yon ay isinangkot yung opinyon na yun. Sabagat importante yun Maliwanag ang pahayag ng Pangulo. Marami tayong problema. Madadivert lang ang atensyon ng House, madadivert ang atensyon ng Senate. Pagigihan na lang natin kung paano natin i-resolve ang maraming problema ang kinaharap ng ating bansa. Bakit wala sa manifesto yun? Sana man lang the House of Representatives is serious in adopting the opinion expressed by our President. 100% we are agreeable to the position he has taken by way of an opinion. We are 100% conscious about the problems faced by the country today. And we will do our best to resolve them in accordance with the position taken by the President. Diba? Wala yun, Duko. Ngayon, binanggit na yung tungkol, wala namang kwenta yung impeachment na yan. Meron din sanang pahayag tungkol doon sa magitan ng manifesto. Mukhang wala. Sana sasabihin nila ganito. O yung pong pangalawang ipinail, baliwala na po yun. Meron man lang sanang magpapahayag sapagkat po sa batas, isa lang pong impeachment ang ipapail sa loob po ng isang taon. So yung pangalawa po, baliwala na yun. Para ngayon, yung mga tao, nalalaman nila kung ano yung posisyon ng House of Representatives. Yun naman pong una, palagay po namin, ay baliwala na rin po sapagkat sang-ayon po sa aming tuntunin, meron po kaming 10 araw, 10 session days, para i-consider ito. Dahil po siyam na araw na lang po natitira sa amin, may palagay po kami na ito mababaliwala na lang. Dapat sana meron na silang mga naunang pahayag tungkol dyan. Dapat, Kong. Sabi ni Direk, higop lang daw ulit kayo ng kape, ha? Meron tayong mga mahalagang parahala. At binabati ko lamang nakatutok sa atin mula sa tingog ginamig iglaan ni
ni Jen og Wilson sa Net 25 ni Kaglan nga gipanag-iyahan ni sa Iglesia ni Cristo. Pas nilang mga nananaw ni Kaglan. Moabot na gud og mga 300,000 more or less ang gatan-aw mga kaigsuunan. Nga nakapaspas, no? Mayong pagpaminaw ngadto kang Montano gikan ni Randy Santisas. Dahil salamat Sir King. BP Inday Sara, mahal na mahal ka namin mga supporters mo. Gikan subli kang nakimi Kisada mga Kaglan. So tigin ni ka diehard mga kaigsuunan. Atong padayonon sa pagpaminaw mga Kaglan. Parte o bahagi nitong manifesto. Katulad nito, ano? Yes. Batid namin ang mga hamon na kinakaharap ng Pangulo. Yung mga hamon na yan, yung sinabi niyang napakarami ng problema ng ating bansa. Kasama po yan. At ang kanyang administrasyon, sabi niya. Tama lang naman na pagtuunan ng administrasyon ang mga hamon na ito na kinakaharap ng ating bansa. Kaya kami, ay nagkakaisa sa pagdedeklara ng aming buong suporta sa Pangulo at sa kanyang natatanaw para sa bagong Pilipinas. Ayun nga po. Ano ba yung, ano ang pagkakaisa sa pagdedeklara? Sabi ng Pangulo, sa magitan ng kanyang opinyon, idinedeklara niya na marami tayong problema. Yung mga bagay na pinaggagawa ninyo ay hindi makakabuti yan kahit sa isang buhay ng isang Pilipino. Para saan yan? Para kanino? Para sa wala. Tempest in a teapot. Storm in a teapot. Teka muna, paano, anong klaseng pagsusuporta ito kung hindi mo nilang sasabihin, opo, mahal na Pangulo, amin pong pagsisikapan na mula nung pong ihayag ang inyong opinion sa publiko, naisip-isip na po namin na sa lalong madaling panahon po ay titigil na namin yung Quadcom. At ganun po ay titigil na rin po namin yung pagdinig po ng Good Government Committee and Public Accountability. Bilang pagsang-ayon at bilang pagtungon sa inyong naihayag na opinyon. Yun ang nakikita ko sana. Kasi gusto nila ipagkakaisa at pagdideklara ng buong suporta sa Pangulo. Walang alinlangan na buong suporta nila sa Pangulo. So kahit na opinion lang ang ipinahayag ng Pangulo, walang exception doon. Tama po. Nasaan ngayon? Nasaan ngayon ang bakit nakatuon lamang kayo doon sa opisina ng Pangulo samantalang may namumuong problema sapagkat pinagkaisahan ninyo ang opisina ng Vice President. Ang Vice President po ay katulong po ng President. Ang opisina ng Vice President ay nakasulat sa ating saligang batas. O ano pong gagawin ninyo? O yan, kaming mga miyembro ng Kamara, the representantes, ay taimtim na pinagtitibay na ang aming kolektibong lakas ay nakasalalay sa pagkakaisa. Ayun eh. Puro pagkakaisa ko eh. So hindi kayo makikipagkaisa sa pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Sa layunin, katapatan at mga prinsipyo ng demokrasya. Ano po yung mga prinsipyo ng demokrasya? Lahat po ay gagawin sa pamagitan po ng tuntunin. Yung trabaho po ng Commission on Audit, kinuha na po ninyo. At nung nagpapahayag po ako na may mali po sa ating mga ginagawa, ayaw po ninyong makinig man lang. Ito po ba yung prinsipyo ng demokrasya? Nasaan po yung katwiran dito? Akala ko po ay makikipagkaisa kayo at tutuntunin natin ang katapatan sa mga prinsipyo ng demokrasya at sa matibay na hangaring maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Paano po natin paglilingkuran ng sambayang Pilipino kung halimbawa yun pong pondo ng gobyerno na inilaan po upang sa ganun man-mitigate po yung pagbaha sa lahat ng panig ng ating kapuluan. Hindi po nyo sisya sa atin. Ang pilit po nyo sisya sa atin
ay yung mga confidential funds po na di umano'y nagamit sa maling pamamaraan. Ngunit, ang marami pong mga ahensya at opisina na nabigyan din ng ganong pondo at nabigyan din po ng notice ng COA, wala naman po kayong isinama kahit isa. Nasaan po yung tuntunin at pamantayan ng demokrasya na inyong sinasabi? Eh, baka nakikinig ang ating mga kababayan, Nelson. Apo. Alam mo, nag-iisip ang taong bayan eh. Matalino na ang mga tao ngayon. Alam po nila na madali pong sukatin ito at madaling kwentahin. Kapag ka po tunay ang ginagawa natin, alang-alang po sa prinsipyo ng demokrasya at pagkakaisa, huwag po kayong magpapahalata. Kasi po, mahigit na 350 ang na-issuehan po ng notice ng COA na may kinalaman sa confidential fund. Pero isang opisina lang po ang pinagpipilitan yung siyasatin. Madali po kayong makilatis ng ating mga mamamayan. Kaya ito pong manifesto ito, baka pagtawanan lang po eh. Wala pong laman ng manifesto na ginawa ninyo. Di ba ito parang future tense? Baka walay unod may kigalaan matudpan ni Congressman Marcolita og kataw-anan og mamahimong katawan sa publiko nga nag-anam na og kasayod sa paghitabo may kigalaan sa ato ang nasod. After na nagdaan nila ito, ay saka nila susundin yung mga nakasulat dito. Hindi, nagpahayag sila ng pagsuporta, ng buong pagsuporta sa Pangulo. Kung gano'n ang gagawin nila at kung talagang totoo, nagtotoo sila ng buong pagsuporta sa hangaring suportahan ang Pangulo ng Republika, na tama naman. O yung nauna niyong opinion, gumawa na kayo ng paraan. Gustong marinig ng Pangulo, hindi yung manifestong ganito. Sinusuportahan nyo pala ako eh. Meron akong gustong marinig mula sa inyo. Doon sa sinabi ko na nauna, ng bagay na pinaggagawa nyo ngayon, hindi makakabuti sa atin. Para saan yan? Di ba? O, nasaan? Hindi man lang napaloob ba sa manifesto? Kung talagang kayo sumusuporta, magpahayag na kayo kagad. Kung sincero. Kung sincero kayo, kung tapat kayo, magpahayag na kayo. Hindi naman sinasabi rito na sabihin nyo kagad na hindi po namin papayagan na magkaroon ng impeachment dahil yun po yung gusto ng Pangulo. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng Pangulo. Ang gusto niyang marinig ngayon, ano naman ang sasabihin ninyo dun sa kanyang inihayag na opinyon? Wala ba kayong isasama rito? Reaksyon. Dapat malang sinabi niya. Yung nauna po na opinyon ng ating Pangulo tungkol sa aming tinatalakay na walang kabagay-bagay ay talaga pong babalikan po namin at pagsisikapin po namin suriin uli. At kapag nalaman po namin talaga na ang aming ginagawa ay malilit na bagay na pilit namin pinalalaki, talaga pong titigil na kami. Mga ganun man lang. Hindi man natin sinasabing tumigil na kayo ngayon din. Hindi, walang ganun eh. Reaction man lang. Mag-react ka man lang sapagkat yun ay kahayagan ng tunay na pagsuporta at pagpapahayag ng suporta sa opisina ng Pangulo. Ngayon, ang office ng Vice President, sabing ganun eh. Aming ginagalang ang saligang batas. Wala ba sa saligang batas ang opisina ng pangalawang Pangulo? Meron po. O ba't hindi nyo ginagalang? Bakit wala kayong paggalang? Ang katibayan na walang paggalang, mahigit na 350 po ang opisina na merong confidential fund. Bakit in-isolate po ninyo ang opisina ng pangalawang Pangulo? Kung wala po kayong iniisip na pamumulitika, bakit hindi po niyo lahat kinuha yung mga opisina na yon para lahat po ipag-aralan, para makagawa po kayo ng batas? Moto'y punto ni kiglaan ni Congressman Rodante Marcolita. Nga tanan para maklaro, dili kay usara ang tutukan mga kaisunan. Shout out Sir King sa ako asawa Rachel Ayunan sa Lamputan. Nga always naminaw sa imong program. Salamat Sir King, way sapayan.
kita 28 minutos sa milabay sa alas 7 antak na sa kagabion. Ato ipadayon ang diskusyon ni Attorney Marcolita og ni Jean og Nelson. Na sinasabi ninyo na gusto ninyong gawin. Oo. Bakit wala? Oo nga. Yun nga, hinahanap namin ni Jen kanina kung ano. So, ang tingin nga namin dito, parang may tinatawag na motherhood statement, hindi ba ko? Parang statement na walang detalye at puro pangako, hindi mo naman maintindihan kung alin dito. Isip-isipin mo, babanggitin lang ang saligang batas. Para lang ano lang, may sasabihin silang mabanggit lang ang saligang batas. Ayun, sa diwa ng Constitution, nangangako kami. Sa diwa ng Constitution, nangangako kami. Sa lahat ng pagkakataon, manatili kaming nagkakaisa. Kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtataguyod at pagtatanggol sa Constitution, sa pagtiyak ng kapakanan ng ating mga mamayan at sa pangangalaga ng kinabukasan ng ating bansa. Ano say-say nitong mga manifestong ganito? Kung hindi mo naman gagawin. Kung hindi ka magpapakita ng kahit anong manifestasyon na itong manifestong ito'y gagawin mo. Sapagkat susuportahan mo lang yung Pangulo. Yung pangalawang Pangulo, hindi mo susuportahan. O tanggalin mo na yung opisina na nakasulat sa saligang batas, tanggalin mo na lang. Sabi ko nga sa'yo, ito parang ano lang siguro sinulat lang para lang sabihin sa Pangulo, Pangulo, kami po'y sumusuporta sa'yo. Kailangan ba sabihin ngayon? Wala namang problema ang Pangulo Nagsalita lang ang Pangulo tungkol sa problema ng bansa. Bakit hindi yun ang inyong tugunan? Bakit gagawa ka ng manifesto na nagkukunwari na sinusuporta ng Pangulo, ngunit wala namang binanggit doon sa gustong mangyari ng Pangulo. Sa ngayon, yung kinakaharap nating mga problema sa ngayon, wala naman kayong sinabi. Bakit hindi man lang sinabi? Totoo po, Mr. President, kami po'y sumasang-ayon ng ganap sa'yo na napakarami po ng problema ng ating bansa. Isa na po yan ang pagbaha. Titingnan po namin ng mabilisan kung nasaan po napunta yung pondo na ginugol sa flood control. Bakit walang ganun? Nasaan ang kahayagan at kahandaan nila para sa ganun ay talagang sinusuportahan nila yung Pangulo? Siguro nga. Pero kailangan tayong magpakita ng maraming ebidensya. Kung anong dapat, kung anong sinasabi ng bibig, yun ang ginagawa. Hindi ba ko? Oo. Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan para sa pagtatanggol sa bayan. Paano mong ipagtatanggol ang bayan kung yung problema ay hindi mo isasangkot dito? Isa sa problema ang sinabi ng Pangulo, huwag na ninyong ituluyan, malit na bagay yan. Malit na bagay na malit na bagay na pinalalaki nyo. Wala man lang tayong nakita, wala man lang sinabi dito sa pagkahaba-habang manifestasyon, kung anong klaseng suporta, yun masyadong general. Sabi mo nga, motherhood statement. Wala lang. Pero dun sa deklarasyong ito, patapos nila lagdaan ito ng malinaw na kanilang mga pangalan at ituloy nila ang impeachment, mukhang hindi nga totoo ito. Hindi naman natin pwede sabihin na itutuloy nila. Wala. Hindi naman sinabi na itutuloy nila o hindi nila itutuloy. Ang sinasabi natin, magpahayag naman kayo tungkol sa sinabi ng Pangulo. Kung ano kanilang kasi sinasabi mo pagkakaisa nangako ka na makikipagkaisa ka sa kanya. Anong klaseng pagkakaisa ang mahihita ng mamamayan tungkol sa binanggit niya sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa impeachment? Wala kayong binanggit. Wala nga, tahimik nga. So wala laman ito. Kumbaga sa lata na balang laman, ang ingay lang. Wala laman So, multipunto ni
Congressman Rodante Marcolita may kagilaan. Wa may unod, unsaon man na to ni. Buti pasabot, pagsubay sa usa ka abogado, nakita may kagilaan nga lahi ang tumong ug lahi pod ang giistorya. Lahi ang tumong, lahi pod ang giistorya ug lahi pod ang plano. Amor bag kung ang Pilipino pa hagpaton may kagilaan, mosamot og kalibog pero ato gining atngan kay duna ni paingnan karong umaabot nga mga adlaw ato padayon. So tatanggapin ng mamamayan ito. Sabi niya pagkakaisa. Hanggang saan ang pagkakaisa? Sana makarinig man lang tayo ng reaksyon doon sa sinabi ng Pangulo, doon sa opinion. Halimbawa, kagaya na sinabi natin. Pagsisikapan po namin, Mr. President, na re-reviewin namin mabuti. Itong pinag-uusapan tungkol sa impeachment. Na nagsimula po ito sa pag-iimbestiga ng confidential funds. Parang lumilitaw nga po yata na mga malilit na mga aliases po kasi ito. Mga resibo po na aliases na binigyan po ng importansya na akala nila ganun po talaga. Nakalimutan po nila na kailangan pong itago namin talaga ang mga identities at pagkatao o pagkakilanlan ng mga assets sapagkat kailangan po nila ang proteksyon. Kagaya po ni ano pangalan? May Mary Grace Piatos. Oh, Mary Grace Piatos. Bakit po yung Amado Guerrero, hindi po nila kinu-question? Nom de guerre din po yun. Kini magong manifesto may kagilaan. No? Manifesto, inong tagbinisaya ng pagkapulong. Susama kini hitabo may kagilaan sa unang pagpakita sa mga opisyal sa Armadong Kusog sa Pilipinas ngadto kang House Speaker. Nagpakitag hulagway, butang may kagilaan nga usa mi ka matang sa loyalty check. Sikin sa pamaglilungon nila mga kaigsunan. Human nga nagpadayag ang Armadong Kusog sa Pilipinas ang Armed Forces of the Philippines mga kagilaan dunay ni gawas nga nag-viral nga we are not happy. Gisegundahan kini ni Pangulong Duterte nga mamahimong makig-istorya sa mga ubos nga ranggo kung asa giyagyag ni Atty. Salpanilo nga doon na naghangyo kanila mga kaigsuunan nga mutik over na sa gobyerno. Nagkagulian gid sila. Mauni pronouncement ni VP Sara may igilaan sa milabing pipila ka adlaw nga ultimo ang House of Representatives wa na magkasinabot. Unsaon may pagkasinabot may kagilaan nga ang Kongreso ato manakit-an nga gihinay-hinayon nag-take over sa progresibong grupo. Gisakyan may kagilaan sa kanang gitawag lag dual tactics karon na gid na klaro mga kaigsuunan. Nakisakay sila mga kagilaan sa gustong mahitabo sa kasamtang administrasyon pero ang ilang tubong nagpadayon. Mao na nga karon gusto na silang musungag kay ang ilang gusto migilan mao na matuman. Mao na nakanahinay na gid ta mga kagilaan og padulong sa dili maong dalan. Giingon nato mga kaigsunan nga musugod sa dili na na script ilan nang gibalanse tanan ilan nang gistudyuhan gali man ka ba kadaghan sa mga consultants kadaghan sa utok nagapahigayon sa pagtuon mga kaigalaan ipadayon na gid ng impeachment di na gid mapugngan ilan na reda ang gihan-ay may kaigsunan ug doon na lang sila ay mga kausaban nga paghimuon kung dunay kalit nga panghitabo nga wala nila gi-expectar. Susama kang Atty. Zulaika Lopez nga ni-react ang katawhan.
ang militar napakita na mga kigsuunan sa ilahang kasagmuyo. Unya mga kagalaan, ang Kongreso sa pagkaroon napaiog na, sa pagkakaroon napaiog na yun. So dunay loyalty check mga kagalaan nga nahitabo mo na puno nga ilang ginagamit mga kaigsuunan. Apan ato gini siyang sundan, dili ta nigbuhian mga kagalaan sa pagpahibalo kaninyo katilingban kung unsa og asa na paingon ang ato ang nasod ni ining mga panahon na. Unsa na ba gilayon sa ilahang plano mga kaigsuunan nga gikan pa man sa sinugdanan wa na may gibuhat kun dili gusto na ginlang usbon ang batakang balaod aron ang parliamentary form of government mga ilan na yung maduso. Kaya gitawag og perpetuation of power bitaw mga kiglaan. Gusto na gid nila nga hingpit kining matuman. Matumpan ni Dr. Lorraine Badoy mga kiglaan, ang spokesman sa NTF-ELCAC, nga wala sila nakita atol sa ilang diskusyon mga kaigsunan, nga wala sila nakita ng mga presidente nga manginlabot ang mga asawa. Wala yung manginlabot may kagalaan, gawas lang matudpa, di ining nahitabo sa pagkakaroon ni PBBM o sa iyang amahan mga kaigsunan. Nalagtog yung pagkasulti, ila po ning gipahimuslan. Unya, dunay nahitabo nga pakigalyado sa pagkakaroon, pero may kagalaan, maupon mo pahit nila pag-abot sa panahon. Daghan panig may tabo karon sud semana nga gikabutyag may kagalaan. Ang uban ni ini inay maghuna-huna may kagalaan sa umaabot nga preparasyon sa Pasko ug uban pa wa na mga kagalaan gawas atong kapitos naa pagining isyu may kagalaan nga di nalungan para takupan mga kagalaan ang tiuna nga hitabo dinhi mismo sa atong nasod kung na mga kagalaan makaingon kita nga kung dili ni mapugnan, kung dili ni matagaan o pagtagad may kagalaan sa may imong maingon mga kaigsunan, di bungkag kalibutan. Cruzada Reloaded. Cruzada Reloaded. Cruzada Reloaded. Ora kita musangko sa atong oras may kagalaan sa atong pagpanag-uban sa tulumanong Cruzada Reloaded. Wa na ko tumabasa gahapon ang kang press mat mogi pag-ending may kaigsuunan. May pagpaminaw ngadto kang Kondong Florendo. Hapit naman na bubong. Ikan kang prismat may kagalaan. Kang Vice Buds mayong pagpaminaw o kusinyero family. Maingon man kang Rudy Pagaura. Murag may gilakaw man to si Sekjen Dan. I hope nga niabot na si Kap Lulong. Kompleto na tingali. Of course, may pagpaminaw may kagalaan. Nadto kang Mami Lucy Dizon, kang Daddy o kang Hyundai. O Hyundai may kagalaan. Diha sa Mahardika Nation. Nadto sa atong mga kagalaan. Nanay, tatay, lulo ug lula. Kabataan may kagalaan. Diya sa Bukas Grande Farmers Association Incorporated. Dan salamat og may pagpaminaw ngadto kang Sornico General Manager Verbuin Ladaga. Maingon man kang Chief Edel Rodero sa EH Live Center.
sa atuang nagpanuyo sa atuang programa usab may kagalaan. Pinaagi sa MIG tracking o MIG lending, kusina di amor o Leson Carinderia, maingon man may kagalaan. Ni Provincial Board Member Jeff Larong o kanhi Provincial Board Member o City Councilor Sim Castrinse. Mayroon ni City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Yuipko. Tagain ninyo kahigayunan Mr. Wow ng Siargao, David John Corpin o may gabi ngadto kang Doktora Chloe Digal and family. Mayroon man ngadto kang Kapitan Gary Simbit sa Segundo Distrito, pinaagi ni Rodi Pagaura o kang Ma'am Charlene Hista, nagtimbaya ngadto kang Kagawad June Parada. Gusto ng gabi usab ngadto kang Antonio Tony Esperame, wa taga-tambong niya sa ilahang business meeting may kagalaan kay nag-ulan. Alanganin gyud kayo. Sir King minaw ni sa Silay di Magician may gabi din na kanimo. May gani nakaapas pa. Ngadto kang Bibi Antolin og maingon man kang Mr. and Mrs. Jade Andrada og Andrada family, mayong pagpaminaw ninyong tanan. Domingo pohon sa samang takna og istasyon. Sa pangalan sa itong station manager June Clerigo, isparing partner may kagalaan sa Pikas Lawak, Ma'am Jing Avila. Transmitter side may kagalaan si Tokayo Bung Abad. SG on duty Richard Jaldi. Ayun man ni maingon man ni Jason Clor og ni Ryan Marapok. Kaya po igala sa kahinan King De La Rosa nagpabiling ni nag-ingon, ayaw ihikaw ang tabang kung ang gahom sa pagtabang naa sa imong kamot kaigsuunan. Dalay ko ang Diyos. Mayang gabi. Rosada. 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 Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug nilupigan. Krosada ng panan sa katawhan, muyagyag sa kamatuoran. Krosada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muhatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas ug panginabuyan. Krosada. Krosada. Ang maong programa binayran, ang bisan unsang pamahayag ngayong nabati iya lamang sa nagsibya o walay labot kining maong istasyon. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ernesto Boy Makasae Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A.